Good day, Ecofe, and all our viewers and listeners of OFW at Francahan here in our live streaming. Back to our live streaming program after several months of break because of some personal business ni Engineer Frank Ginabal. Ayan. Okay, so this is a live streaming and good morning Philippines and good early morning dyan sa Middle East at good evening naman dyan sa USA, UK, Canada and Europe. Again, ito po ang inyong lingkod, si Engineer Frank Ginabal dito po sa OFW at Francahan ng Ecofe Teleradyo. At ito po ay makikita nyo, nakafile ang ating programa recorded sa YouTube channel ng Ecofe Teleradyo. So, subscribe and share and like. Mas maganda po kung isinishare natin ito at nilalike. Alam niyo na po kung bakit. May mga points tayo dyan sa Facebook. At ito po ang OFW Empowerment. Again, paulit-ulit po nating ipapahayag ito para maintindihan ng ating mga OFWs and their families. Ng history po ito, way back in 2000 to 2009, we started advocating sa United OFW po itong tripartite empowerment. So, ang social empowerment, ang economic empowerment, at ang political empowerment. So, tripartite po yan. So that we could attain the OFW empowerment, dapat na we are empowered nitong tripartite empowerment na to. So, in 2010, as we go along up to 2019, yan po, we keep on improving our advocacy and we were able to encourage 22 different OFW organizations to join our Ecofe sa ating advocacy na tripartite empowerment program. At and then ngayon sa 2020 na hanggang 2029 po ang ating program, no? So we hope that we could complete the tripartite empowerment. Although accomplished na po ang una. Kasi ang unang empowerment is social empowerment and ang top of the line po natin dyan, accomplishment, is to have our own Department of Migrant Workers. Ang inapprove nila. Department of OFW po ang lagi nating sinisigaw noon. From 2000, remember po, from 2000 we were able to have our own department. Ngayon lang taon 2023. Kaya ayan, pasalamat tayo sa ating presidente, nakaraang presidente. No? So, meron na tayong Department of Migrant Workers. And then, ang susunod po dyan, yung ating economic empowerment. So, hindi po tayo magiging successful, we cannot go on, we cannot complete our tripartite empowerment kung wala tayong pera. Because economic empowerment means money, budget, financial stability. Kailangan po natin yun. So, ano naman po ang top of the line dyan? Top of the line dyan is OFW Bank. Now, binigyan po tayo ng OFW Bank, pero Overseas Filipino Bank lamang. Wala pong W. Kaya hindi po tayo ang may-ari. Iba ang may-ari niyan, hindi po sa atin yan. Bangko lang ng mga overseas Filipinos. At we are not the one who own it. Although ito pong DMW, para sa atin yan, of course, this is a government department, agency, kaya ang nilagay po dyan ay, sad to say, no, na hindi naman mga OFW. Iilan lang po ang mga OFW dyan na nailagay. So, anyway, we have it. Kaya okay na yan. So, we step on to the next empowerment, yung economic empowerment. At yan po ang ano natin yan is an OFW bank. Meron, ipapaliwanag po natin yan. We are on the steps towards it. And ang third empowerment po natin is the political empowerment. Yan, ang top of the line po natin dyan is to have our own political party.
Ayan. Bakit po kailangan pa nating pumasok dyan? We will explain it po. So remember, since 2000, ina-advocate na po natin ang tripartite empowerment ng OFW. Okay. So, yan po ang mission and vision. No? So, ang social empowerment is unity. Dito po tayo magkakaisa. So, inuumpisahan po ng ICOP po yan at nakamit naman natin ang hinihingi nating DMW. So, right now, we are socially empowered because we are or we have the department at yan po ang mag-unite sa atin. Remember, pag tayo-tayo lang ang nagsisigaw ng unity, walang nangyayari. Pero itong Department of Migrant Workers, whatever they want, whatever they tell, the OFW, susunod po kasi ito yung ating department. Sana all. Okay. Then, ito pong sunod, ang sunod is the economic empowerment. That means money. Kaya bangko ang sinasabi natin dyan. So, of course, OFW Bank should be sanctioned and under the Bangko Sentral ng Pilipinas. At yan po, pag nakamit natin yan, sigurado yung mga dolyar ng ating mga OFs at OFWs. Remember po, ang OF, iba naman kaysa sa OFW. Ang OF, yung mga nakatira na doon. Ito pala. At ito namang mga OFWs yung bumabalik sa Pilipinas. So, kaya pinagsasama po natin yan ngayon. Wala nang gap. Pinagsasama na natin para iyan ang magkakaisa tayo through this department. At yung pera nila doon sa bangko natin. Ayan. So, itong political, this is a party. Political party. Masalimuot po yan, madugo yan. But, kung hindi po natin susubukan, walang mangyayari. No? Yung pong tripartite, kaya tripartite is a tripod. Ang tripod po kasi, pag kulang ng isa ang paa ng tripod, hindi tatayo, baliktad. Same lang yun. Kaya kailangan tatlo ang paa. So we need a tripartite empowerment. Yan. So ngayon, ito po ang ating mga sponsor dito sa ating programa, ang Replica Printing Press. Doon po yan sa Mayon Avenue, Naga City at pag-aari po yan ng ating yung mga si Tamily at si Vonabal, ang aking daughter. Maganda naman po ang servisyo nila. Subukan nyo yung mga taga Naga City. Printing press yan, mga tarpaulin. At ito naman ang programa ni Attorney David Castillon, yung OFW Helpline. Siya po ang ating advisor. Yan si Attorney David Castillon. Serving the OFW community for free. Biruin niyo po yan, saan kayo makakita ang abogado niyan. Kaya lapitan niyo yan if there are any legal cases. Nakahanda pong tumulong sa inyo si Attorney David Castillon. Yan. And greetings, ito po ang ating, dito sa ating programa, lagi tayong may greetings. Iba-ibang klaseng greetings. May congratulations, congratulatory, may season's greetings, may anniversary, happy birthday, mga birthday celebrants dyan. As long as magpadala naman kayo ng mga picture nyo sa ating programa para mailagay naman natin. No? Alam natin na we cannot compete Facebook as far as updating is concerned. Iyan po Facebook na yan, kahit hindi mo birthday, sasabihin sa'yo, malapit ka na mag-birthday. But ito naman yung mga kaibigan natin, na mga kilala natin, and if you want to greet your friends here in our program, every Sunday naman po ito, live streaming, then padala lang ninyo ang inyong the picture. At syempre, kumpletong info yan. Ayan. So, ang first greeting natin is a congratulatory greetings or remarks doon na sa ating mga winners. Sino-sino yung mga winners na yan? Ang una po, ito si Cap Moises Carlo Asañez. Siya po, tumakbong punong barangay, incumbent siya na lumaban ng re-election at siya po ay nanalo. Yan nga po sinasabi ko, may guhit ng pala dyan, ang ating punong barangay dito sa aming barangay. Barangay San Antonio Poblacion, Calabanga, Camarines Sur. Yan po ang nanalo, ang ating punong barangay. Dati po siya punong barangay at ngayon ay punong barangay siya. Yung nakaraan ay ang punong barangay dito ay si Kagawad Mike Bordado. Pero tumakbo siyang
kagawad ng bayan. Kaya yung first kagawad, ito na nga si ang first kagawad siya, automatic siya ang naging punong barangay. And lumaban siya ngayong election at nanalo naman. And also, congratulations sa mga barangay kagawad na on the line na nanalo, si Aljan Vidanya, yung ating inaanak. At si Rosana Bordado, yan mga kaibigan po natin yan, sa Hipo Group Association, si Asuncion Conanan, Davis Serio Jr. Akang, si Tammy Martinez, si Maricel Falcon at si Eton Nestor Lyson. Congratulations sa inyo. At huwag kakalimutan na ang ang mga public servants po, the word by the word itself ay magsisilbing utusan ng barangay. Hindi po kayo mga ano dyan, mga bossing-bossing. Huwag po nating pairalin yon. Okay, congratulations. At ito naman ang another winner doon sa Naga City. At ito po ay 15 kilometers from our municipality, ang Naga City, para po sa lahat ng mga nagsusbaybay at nanonood sa atin. Yan po ang primary city dito sa Bicol Region, sa Camarines Sur, ang Naga City. At isa po sa mga barangay doon, ang Barangay Balatas, at iyan, ang kanilang nanalong barangay, purong barangay doon ay si Dehita Ferdinand Habana. Incumbent po yata itong si barangay, purong barangay Dehita. Congratulations, punong barangay. At ang number 1 at top notch na kagawad ay si Dominic Dom Herman. yan po. So, yan, guwapito at masipag naman po talaga yan si Dom Herman. I know him personally dahil siya po ay anak ni Danny Herman, isang OFW din kasama natin sa Riyadh, Saudi Arabia. Lalo na isang company lang pinagtrabaho namin, Saudi Arabian National Guard. Siya po ang panganay ni Parang Danny Herman. So, and the other kagawad, yan dyan po, naka-line up ang mga winners natin dyan. Malaki na po ang Naga City. Malaki na. So, yun na parang ang inaano dyan, yung there are several barangays in Naga City, but yung 4 major barangays, so po yata ito sa mga major barangays, malaking income. Talagang commercialized na ang Naga City. So again, congratulations. And ito naman ang mga mga na-appoint or elected CSC, yung Student Council ng Naga College Foundation, where doon po tayo nagtuturo at ginawa nila akong isa sa mga advisor. Kaming dalawa po ni Engineer Cecil Roa, kami ang advisor nitong CSC. Ang ganda ng performance nitong si Governor Kim. Ayan, Governor Kim, congratulations. At si Kimwell. Si Kimwell po, at talagang napakaganda ng performance mo. I salute you, Kimwell. Yeah. And the rest, of course, the rest of the CSC Student Council of Engineering Department. Ayan, yan po yung ating picture dyan sa loob ng aming engineering office, at yan po yung induction yata ito ng Student Council with some of our faculty members na. Nandiyan po si Engineer De La Torre, Ma'am Gina Durante, si Ma'am nandiyan si Ma'am Cecil, at saka si Sir, si Eds Sel. So, yan po ang ating mga CSC, ang Student Council ng Engineering Department. Napakaganda ng kanilang ginawa. At ito naman yung birthday greetings natin, sa sinabi ko kanina, kung meron kayong gustong i-greet, ipadala nyo lang ang kanilang picture at ilalagay natin dito sa ating live streaming.
At sino ba yung nag-birthday na yan? Yan, si happy birthday si Chelsea. Ayan po yung pang-apat na daughter. Ha? Pang-apat yan sa aking mga anak na daughter. Si Chelsea from abroad din siya at nagbakasyon at celebrate yung birthday niya doon sa Avenue Plaza lang naman. Ang celebration. Napakaganda ang celebration. So, yan po ang aking mga anak at apo. Yan. So, yan. Marami na rin tayong angkan. So, medyo buhay ng angkan ni Engineer Frank Ginobal. Happy birthday again, Chelsea. Yan. And happy anniversary naman. Sino ba ang may mga anniversary ngayon? Hindi lang po ngayon, yung mga nakaraan, pwede nating i-greet ang 55th Emerald Anniversary ng Naga Parochial School. Batch ko po yan, batch 68 sa elementary. Ay magse-celebrate ng Emerald Anniversary Friday, December 29, 2023. Yan, at meron na tayong mga preliminary negotiations at sinasagot yata ni Pet ang uniforms. May mga uniforms doon. Of course, usop-uso po yan kasi yung may mga nag-celebrate ng anniversary, ng alumni, may mga uniforms po yan. Sinagot ni Pet ang uniforms. And then, ang balita ko doon, as agreed, ay magkikb tayo, KKB. And some of the alumni or some of our batch na nasa Naga City, ay sila po ang maghahanap kung saan gaganapin yung ating Emerald Anniversary. Dalawa lang naman yan, pagpipilian natin. Either Avenue Plaza or Villa Cáceres. Meron pa palang pangatlo yung place naman ng classmate natin, si Cabral, si Alfred Cabral. At baka alin ang magustuhan ng group, then doon tayo. It will be announced also. Okay. And also, anniversary din ng ICOFE, nilagay po lang natin dito, pero it has been passed. Lumampas na yung anniversary. Pero ito kasi, yung ICOFE. Ito yung programa ng ICOFE. No? Ang Foundation Day ay August 10, lumampas. Kasi nung mga nakaraang buwan ay medyo sobra talaga ang busy ng inyong lingkod. Both sa mga organizations, sa mga school matters, nadagdagan po tayo ng load. 18 subjects tayo ngayon. Mabuti na lang at hybrid at may offline, may online, may face-to-face. Kaya lang yung may nasingit pang masteral class doon po sa CSPC. Online din at face-to-face ate. Kaya medyo busy po tayo. Kaya from July ay ngayon lang tayo nag-resume dito sa ating live streaming. Kaya nalampasan po natin yung Foundation Day ng ICOFE, pero wala naman tayong agreed or scheduled na activity. Kasi medyo nagtipid-tipid po tayo kasi yung sineselebrate natin yan, yung mga activities na yan ng ICOFE, pumupunta tayo ng Maynila. From Bicol to Manila is not near. Medyo malayo po. So we are using our own cars, kaya medyo logistically and financially meron din tayong gasto. So naghinay-hinay tayo and we will be there siguro by next year, baka pwede na natin ibiyay ulit yan. Not considering talagang busy tayo. So yan po ang natin sa OWA. Nandyan yung kasama natin dyan si Hans Kakdak, dating OWA Administrator and now OIC ng Department of Migrant Workers. Again, congratulations dahil sa inyong appointment as the OIC ng Department of Migrant Workers. Also, ito naman yung anniversary naman ng ICOFE, yung noong sa Pasay City. Pinapakita ko lang po ito kasi ang administrator diyan ay si Arnel Ignacio at ang nandiyan naman yung congresswoman representing OFW party list na si Marisa Del Mar.
At sa OWA headquarters po din yan, ginaganap natin. Yan. So, pinapakita ko lang po yan kasi we are now forming an OFW barangay organizations. Kaya medyo nagugulat yung iba na why are we starting this at the lower, at the root? So, kasi galing na po tayo sa itaas. We tried to unite, to form an organizations sa taas na. National na yan. International pa nga, pababa. But it's not some sort of effective dahil sa wide ang areas. So, sinubukan po natin na ngayon na mag-umpisa sa roots, sa baba. Baka naman maging effective yung ating unification ng OFWs, especially na meron na tayong Department of Migrant Workers. Ang OWA po ang inaasahan natin ngayon. Yeah. So, ito naman dito sa mga greetings natin, meron din tayong sympathy and condolences sa mga deceased family, lalo na yung mga members ng organizations natin, ng groups. Pinapost din po natin dito sa huling visual natin sa kanila. And ito ang mga ano po yan, condolences to the Imperial family. Ayan po yung isa sa mga batch classmate natin sa batch 68, si Gaudioso de Fort Cano Imperial. Ang mga pangalan po ng magkakapatid na yan, lahat Gaudioso Imperial. Nagkakaiba lang sila sa number. At ito po ay number 4, pang-apat po siya sa magkakapatid. At Cano ang ano namin, kasi tisoy na tisoy yan eh. Si Gaudioso, at siya po ay namaalam na. Kaya ito po, ang pamilya ni Cano Imperial, very famous po ang Imperial, may sariling memorial. Ayan, may sarili po sila. Kaya very popular, very napakaganda ng kanilang memorial doon sa Peña Francia Avenue. Kaya ang masasabi ko lang po, kahit pala may sarili kang memorial, hindi ka exempted sa kamatayan mo. Darating at darating ka doon sa huling parte ng iyong buhay. Kaya ito po, rest in peace. May you have eternal peace. Brad, Cano. At ito po, so ito yung mission and vision nitong tripartite empowerment. Kaya po natin binuo itong program na to para i-deliver, para ipakita at ipaintindi at iparamdam sa lahat ng mga OFWs na kailangan po natin at tripartite empowerment. Otherwise, hindi tatayo kung isa, lalo na, kung makaagad. Dalawa, ganon din. Tatayo po ang dalawa kung naglalakad. Pero pag nilagay mo dyan, matutumba siya. And, ang tatlo, either anong klaseng post, tatayo po dahil sa tripod. So, yan. Yun, sinabi ko kanina, tripartite empowerment. So, dito po tayo sa una, ang social empowerment. So, yung social empowerment na yan, sa sinabi ko kanina, ang top of the line natin is the creation of the Department of Migrant Workers. Yan. Nagkatotoo po yan, naging department. Yung ina-advocate natin na Department of OFW. Pero ang ginawa nitong ating magagaling na mga mambabatas ay Department of Migrant Workers, which is pwede na rin dahil it is a generic, parang generic para sa lahat. Migrant workers na ang ginawa nila. So, iyan ang social empowerment. So, ano po ang mga nandyan sa social empowerment? Okay. So, ito, yung Department of Migrant Workers ay pinangungunahan ng isang sekretary. Parehas po ng Department of Agrarian Reform, Department of Social Welfare and Development, may sekretary. Under po siya ng President. At so, doon siya sumusunod at doon siya nagre-report sa ating Presidente. Kaya sekretary ang tawag.
secretary ng president. So lahat po ng affairs, lahat ng mga pangangailangan noong department na yon, at yung department na yun ay may sektor yon. Halimbawa, ang Department of DSWD, Social Welfare and Development, ay yung mga may kapansanan at sa social na yun ang kailangan puntahan natin. Sa Department of Agrarian Reform, yung mga farmers. Ayan. So, Department of Foreign Affairs, yung mga umaalis at pumupunta. Kaya ito naman, Department of Migrant Workers. So, dito tayo. Ang OFW. Dito po, nakasalalay ang ating ang mga activities natin na kailangan suportahan ng gobyerno dito. So marami po tayong komento, marami po tayong comments, pero pagbigyan po natin sila kasi kauumpisa lang nitong nitong Department of Migrant Workers. Nandun pa lamang sila sa organizational and management nung mismong national level. Wala pa po sila sa regional. Ang regional kasi, ang OWA, dahil ang OWA dati ay under ng Department of Labor and Employment, pero ngayon, ilinipat na siyempre sa Department of Migrant Workers. Pero ang OWA po ay meron ng established organizations hanggang sa regional down to the cities and some provinces, parang gano'n. So, yun po ang inaasahan natin. Since sanction naman ang OWA ng Department of Migrant Workers, so may link na tayo sa Department of Migrant Workers. Although, kailangan natin na malinaw na kung ano ang function talaga ng Department of Migrant Workers para sa ating OFW. Kasi ang Department of Migrant Workers, sinasabi ko, is a generic. Lahat po ng migrant ay under nitong DMW. Ang OFW ay doon, pero there is a specific function and ng mga OFWs. Ang hihingiin po natin dyan, dahil meron ng department, ay lakarin naman nila na magkaroon ng pensyon ang mga OFW. Yun. Malaki po ang nagawa ng OFW para sa ating bansa. At kaya nga tinawag tayong bagong bayani dahil ang ipinaglaban natin hindi yung revolution o kung ano mang mga banyaga, but ang pinaglaban natin yung ekonomiya ng ating bansa ay hindi bumagsak. Babagsak na sana yan, pero nag-umpisang magsialis ang mga OFWs, nagtrabaho at nagpapadala ng dolyar sa Pilipinas. No, hindi po kagaya ng mga nakatira doon, mga OF ang tawag natin doon, magpapadala lang sila kung kailangan ng mga relatives nila na nandito. Pero yung OFW, obligadong ipadala yung dolyar kasi nandito yung pamilya talaga nila. Yung mga OF kasama ang pamilya. Itong mga OFWs, nandito ang pamilya, obligadong magpadala. Ano po ang epekto dyan sa ating mga ordinaryong tao? Pumapasok ang bilyong-bilyong dolyar sa Pilipinas. So meron po tayong tinatawag na dollar reserve. Ang isang bansa, ang ekonomiya ng isang bansa, yung pong kalkaran, ay babagsak kung walang dollar reserve kasi wala tayong pangbili. Wala tayong dolyar na igagarantya sa mga ating pangangailangan sa labas. Kasi hindi naman po tayo yung isang bansa, ang liit-liit ng bansa natin, nangangailangan tayo ng export, no? Ng import goods. So, kailangan po yun sa ordinaryong kagaya natin, no? Kailangan po natin yung dolyar. At nandyan ang OFW. Pinadala ang bilyong-bilyong dolyar dito. Kaya tayo ay naging economically stable. Hindi bumagsak ang ating ekonomiya. Kaya, ang tawag sa atin, bayani. Isinalba natin, economically, ang ating bansa. Tayong mga OFW. Ito na ngayon. OFW nga, hindi naman pwedeng tumira doon sa ibang bansa. Uuwi at uuwi. Pagdating dito, wala. Ang iba, meron. Karamihan, wala.
Ngayon, bakit walang pensyon ang mga OFWs man lang? Samantalang ang ibang sektor, pag-retire mo na sa pagturo, may pensyon ka. Pag-retire mo as employee ng gobyerno, i-janitor ka, i-driver ka, i-manager ka, may pensyon ka. Nagtrabaho ka lang naman sa gobyerno. Well, tama. Pero may pensyon ka. So, yung pong pera mo na hinuhulog o whatever, yun ang basihan ng pensyon mo. Ang OFW, bakit hindi nila inobligang kaltasan para sa pensyon? Now, kaltasan ka man o hindi, pero yung some percentage of this $1 billion ay yun na ang gawin mong pensyon ng mga OFWs. Ay, biruin mo po, sa limbawa ako, 30 years sa abroad, nag-retire, I still have to look for a job to teach. No, hindi ko na kaya kasi sa construction. Hindi ko na kaya at medyo galing na tayo doon sa maintenance doon. I have to teach. Nagtuturo po araw-araw ang inyong lingkod para kumita dahil walang pensyon. So yan po ang lalakarin natin. Now, how much more? Yung ibang mga hindi naman talaga professionals, no? Ay saan sila ngayon? Bakit ganun? Samantalang ilang taon sila nagpadala ng bulyar. So, yan po, no? Ang isang mission natin. Isa lang sa mission natin yan. So, social empowerment. Yan. Ano to nagbalik? Okay. So, ito naman po yung mga events. Rather than the others, dito natin ipapakita yung mga events ng mga ano natin. Ito, NCF Intramurals sa 2023, ngayong taon. At merong naligaw tayong isang bisita dyan. Ito ay yung, anong tawag ito? Si Buylado. Buylado yata ito. Sa Facebook. Medyo pinagkaguluhan siya. Ganun pala ang, yung kahit sa Facebook, meron ng celebrity. Ang Facebook ngayon, no? Facebook lang po ito, pero pinagkaguluhan siya kasi parent siya ng isang student doon sa aming school. So picture. Anyway, intramurals naman. And then andon si Engineer Nas. Engineer Nas. At ito naman yung event ng intramurals, basketball women, yan, at saka Miss Engineering. Sorry to say po na ito lang ang picture na pinadala sa akin. Supposed to be, ipadala nyo sa akin doon sa mga committee, sa mga in charge ng pictures ng mga events, ipadala nyo sa akin yung picture na kinuha nyo. Anyway, I am an advisor. Sana binigyan na rin ako ng picture. Di na i-post ko sana dito yung mga picture nyo. Ito lang naman ang nagpadala sa akin. Kaya ito lang ang maipopost ko. Yung basketball women natin, although I think third runner-up, second runner-up lamang sila. Pero they really played well. At ito namang Miss Engineering natin, yan po kasi nung nag-award, nung awards night, siya po ang nanalo na yung sa media, yung internet, no? Why? Ano ba yung tawag doon sa award na siya ang nanalo, yung paramihan ng likes sa Facebook. Ang ginawa ko kasi, ipinost doon sa ating groups, sa ating OFW group. Siyempre, alam mo naman, hindi tayo matatalo dyan. Kaya talaga, nanalo siya ang first place. Kaya I was escorting the governor, si Kimwell, at ako ang nag-represent muna sa dean. Our dean was not there. Hindi pa ang dean. Faculty, engineering faculty lang po ako. But the event was so nice. Para talagang page. But, ito nga ang sinasabi ko, wala kayong pinadadalang picture sa akin. Ito lang ang nagpadalang picture sa akin. Kaya ito lang ang maipopost ko ngayon. Baka sa susunod, pwede pa nating ihabol. Yeah. And ito naman yung, syempre, yung nakaraang All Saints Day and All Souls Day. Ayan. So, ito po yung ating,
paggalang sa ating mga lumaong mga kamag-anak. At ang binisita po namin diyan yung ano pa, yung lolo ko pa ha. Francisco Nabaldin ang pangalan ng lolo ko, no. Kaya nandoon lahat ng aming mga mga yan, mga kamag-anak, mga parte ng pamilya ay nandun po. Ito yung sa Falcon Memorial doon sa Paulbo, Calabanga, Camarines. Kaya ito for clear. Minsan nalilito ako dyan. Ang All Saints Day pala is November 1 at ang All Souls Day is November 2. Pero dito sa Roman Catholic religion po, ang All Saints Day ay yun ang araw, yung sa gabi, pumupunta doon sa cemetery. Pero sino ang saints na sinasamba nila or pinagdarasal or anong pinagdadasalan? Wala. Hindi naman walang saints talaga. Ang nila yung kanilang mga nakaburol, yung mga ano doon sa cemetery, yung kanilang mga kamag-anak. Ang All Souls Day is November 2. That is the following day. Wala nang pumupunta sa yung maglilinis na lang. But anyway, this is the tradition. Yan ang nag-ista natin. Then it's fine. It's fine na lang. Okay. So, ito yung kaganapan doon in memory of the Naval family. Medyo malaki naman yung lots na i-reserve namin doon. At thank you, Georgie and the group. Sa Pili, nandiyan po sila. At ito naman si Boyet, pinaayos niya yung tent. Malaking bagay din yun, yung may tent. At saka ang pinakaano dyan, si Tia Ume, nandun din. And the group of, nandyan, yung Tio Car, yung group namin, si Angi and his family hindi nakarating. Dahil nasa Ragay, medyo masyado pong malayo yun. And of course, si Tisoy naman, nasa Manila yung family niya at yung third sister namin nasa US. Kaya yan po. So, tradition pa rin. Tradition pa rin. At ito namang ICOFE Global Videoke Contest. Nakita ko po ito sa file. Long time na gusto na naming i-launch ito. Pero I made the rules pero hindi nangyari dahil nag-pandemic. So I might as well revive this videoke contest po, pero global. So may mga contestants from different parts of yung iba-ibang bansa. Subukan po natin, baka mas interesting ito. Alam nyo kasi during our weekends, nagbibideo kayo po kami doon, mga faculty ng engineering. May sarili po kaming video kayo doon. It's fun. It's relaxing. Kaya ito, let's try this, itong ICOFE Global Video Contest. Project po ito ng ICOFE. At baka subukan natin, baka masyadong interesting. And ito naman yung, meron pa pala dito, yung ang OFW leaders in KSA. Andyan si Frank, Ellie, si Bog, si June, sa Peking Restaurant po sa Riyadh City. Noon panahon, yan. At almost mga nandito na yan sa Pilipinas. Magkatatlo na lang naiwan doon sa Riyadh. Magkakaroon tayo ng ng reunion pag uwi nyo. We have plans. Okay. And ito po ang under pa rin tayo ng social empowerment kasi itong OFW Hospital, dito yan sa social empowerment. Bubuksan na sa May 1st, 2022. Last year po yan. Ang OFW at legal dependents libre. Ayan. Yan po yung OFW Hospital. Binuksan din yan last year. Pero, ang puna po natin dyan is sa Pampanga lang. But anyway, meron ding hospital. Meron tayong OF Bank, DMW, at of course, meron na tayong OFW Hospital. Pero ito po ay nag-uumpisa pa lamang. So, meaning to say, yung ating advocacy noong panahon na sinisigaw
mga group sa ating gobyerno ay unti-unti na nilang binibigay sa ating sektor. Ngunit meron pong concern, no? May concern tayo. Itong OFW Hospital ay sa Pampanga pa lamang, which is only one of the 17 regions. One of the 17 regions ng Pilipinas ang Pampanga. We have it, but kailangan po unti-untiin din nyo naman na bigyan ng hospital yung ibang regions. No? Not only Pampanga. I know, medyo mabigat, pero pag hindi nyo po in-advocate yan, pag hindi nyo inumpisahan, pag walang mag-uumpisa niyan, ay hindi mangyayari dyan. So, iintayin nyo pa ba kaming pumasok dyan? Magiging karibal nyo kami dyan. Ha? Pag kami ay napasok dyan sa Congress at Senate, lahat ng regions, tig-dalawang hospital yan. Sa mga OFWs. Bakit po? Ang isang region, amakin mo, Region 5 alone is 5 provinces. 6 provinces. Ay, yung ibang regions, paano mas malalaki pa sa amin? No? Tapos bibigyan nyo lang, lalagyan nyo lang ng isang hospital. No? Hindi ano yan. It's not feasible. Sa sinabi ko nga, bilyon-bilyon ang inangat ng mga OFWs. Bakit ko po sinasabi yan? Kasi I am more concerned on the retired OFWs. Bumalik na sila eh. Yun talaga ang nature ng OFW. Hindi po kami kagaya ng mga OF. Ito pong OF, Overseas Filipinos, yan yung mga nandun sa abroad at doon ang titira. Ito pong mga OFW, yun yung mga bumabalik. Kailangan bigyan natin sila ng magandang welcome. Welcome! May mga garland, dahil mga bagong bayani, pero ang hospital, isa. Sana po, dagdagan nyo yan. Dagdagan nyo ang hospital na yan. At ito pa ang malungkot. Ito namang senador natin, pumunta raw doon sa OFW Hospital dahil may nagsabi na nadatnan wala halos laman ni Senator Rapi Tulfo. Anong ibig sabihin po ng halos walang laman? Hindi ko kasi napakinggan o napanood itong report na to, but this is a negative report. This is a negative aspect na or report para sa isang OFW. Nag-iisa na nga lang, wala pang laman. No? So let's see kung ano yan. At ayan, ito po ay ang NCF Health Club. Yan, isang part lang po yan ng NCF. Doon yan sa taas. Nandun yung ginagamit ko. Pero sa baba kasi may mga tao doon na iya akong magpa-take pictures. Yan. Sa loob po yan ng school, ang NCF Health Club. At ang in charge dyan si Ma'am Olaso. No? It is a good ma'am. Magkaroon tayo ng health club dyan sa schools para nakakapag-relax sa mga faculties na overload. Loaded talaga sa kanilang teaching jobs. At ito po, mag-coffee break tayo ng mga 5 minutes para sa part 2 natin. Kasi tapos na po tayo doon sa ating social empowerment. At ang part 2 natin yung economic empowerment. Background lang po ito, hindi pa ito yung detail kasi galing po tayo sa mahabang bakasyon. Kaya this is a parang refresher muna, although we have to do it by parts. So ito po ang part 1, tapos na tayo. So let's have a coffee break for mga 2 minutes lang.
Okay, back to our live streaming program, ang OF and OFW Empowerment Coalition dito po sa Icofue Tele Radio. Ano po ngayon? Na November 5, 2023, Sunday. At nandito na po tayo sa part 2 ng ating programa. And ang itatakol po natin ngayon ay yung Economic Empowerment Program ng Tripartite Empowerment ng Icofue. Ito po yung OFW Bank. Ang pinaka-top of the line natin yan. So we tried, sinubukan lang po natin na magtanong, mag-research groups and associations provided that they will comply with such requirements. Ayan. So, ito po. So, sinubukan natin yon. Ang ginawa ko, being the president of Icofue, ako mismo ang pumunta. Ako mismo ang sumubok na gawin yung requirements na yun ng OWA. Kaya yan. Kaya sinubukan po natin. So, then, meron pala, talagang meron silang program. Every barangay, ini-encourage nila na mag-form ng association, OFW Association, which ang program natin po ng Icofue, we will start above and then put some regional officers, provincial officers, and then barangay officers ng Icofue sa barangay, OFWs. But this time, it is the other way around. So, maganda naman yung analysis namin ng programa na yon when in fact, if OWA will give grants to an OFW associations, then it is very attractive kasi wala ka namang puhunan. Ang problema kasi sa mga OFWs po, kumbaga sa dalang-dala na. Sa mga organization, sa mga contribution, sa mga membership na yan, wala namang nangyayari daw. Not all, pero hindi ko po sinasabing lahat. Meron namang mga successful. But this time, it is OWA who is offering a grant for an organized OFW. So, ito po. So, then, sinubukan po natin. We attended, we filed a membership para sa OWA. At yung parokya ng OWA, yan ang po nag-umpisa. And then, so, the information was given to us. Ang livelihood, financial grant, hindi loan. Ibig sabihin, financial grant. Pag binigay sa inyong grupo yan, hindi nyo babayaran yan, balik sa OWA. So, that's not the point. Ang point doon, binigyan ka na ng kapital, pero wala sa ano mo na, kakabahan ka, saan kami kukuha ng pambayad nito? That's out of the question now. Na yun ang kinakabahan natin. Kaya tayo ayaw sumubok. Kaya ayaw natin subukan. Well, business is risk. Pag hindi mo sinubukan ang negosyo talaga, mani ang aabutin mo sa kalsada. Now look, 150K ang pinakamababang ibibigay na grant sa inyo. Sa group nyo, sa association nyo, for whatever business you would like, up to 1 million pesos grant. No? So, yun po ang tulong puso. What a great project of OWA. Kaya, saludo tayo sa OWA. Lalo na kay Sir Arnel. No? Karabing elbows natin yan sa OWA pag pupunta tayo doon. Pero, hindi po ako sumasaludo. Ngayon lang ako sumaludo dyan sa program na yan. Imagine that. So, sinubukan po natin yan. Your complete guide ay medyo madugo lang po yung mga requirements and yung guide how to avail this. But, it is feasible. It is possible. Hindi po yung imposible na parang ayaw bagang ibigay. No, hindi ganun. At yun po ay, ang partner po kasi nila is the Department of Labor and Employment. Kasi ang Department of Labor and Employment has been doing this. Hindi nga lang grant, kaya lang, they had been doing this for the other groups.
meron na po silang expertise dito. At okay naman, maganda naman kasi ang OWA is not only coordinating with DOLE, but they also coordinate with other government agencies on the expertise like DTI. So, yung mga business planning, yung ganon, sa DTI po ang ano niyan. So, this is a group. Association po ito. Hindi ito individual, hindi ito sole proprietorship. So, timely, magbubuo ng organization or association ang barangay. Magre-register sa DOLE at magkukomply ng requirements, business plan, and so on. Magninegosyo talaga, hindi basta lang negosyo. At bibigyan ng grant nitong OWA. So, just for your information, mga kababayan natin at mga nandyan sa iba-ibang barangay na yan, no? Meron na po message sa EcoWave officers, and we will have a meeting to formalize this project sa EcoWave, at magbubuo lang kayo ng barangay organization. Ang members should be pro-rec. I mean, depende. Yung 100K, I think 10 members lang ngayon or 15 members. 15 members, OFW. 20% pa nga dyan, undocumented. Ibig sabihin, hindi talaga siya OFW, may kamag-anak lang siya OFW. You will qualify. But, itong 1 million ang pinatarget ko po in the rest of our barangay here. Kasi sayang, igagrant lang naman, hindi naman pautangin. No? So why not avail this 1 million grant? Ang 1 million po requires 31 members and above. OFWs, 20% is undocumented. That's fine. And then out of that, magbibigay kayo ng equity. Parang counterpart naman, 20%. So ito po, cleaner ko ito sa OWA. No? Ang 20% kasi ng 1 million is 200,000. That is equity. Ang equity pong sinasabi dyan, yung parang puhunan nyo naman, yung parte nyo bilang sa negosyo. Either it is cash and contribute kayo ng kung anong magkano din, 20,000, or meron na kayong mga equipment. Meron kayong sariling lugar, building, equity na po yun. Ang worth noon ay equity. Ayan. So, cleaner ko ito doon sa seminars namin. So, meron na kasing nabigyan ng 1M. Meron na kasing nag-submit ng business plan. Yung requirements lang po ang madugo kasi business yan. At tingnan nyo naman ang amount. Dito basta-basta negosyong Kaya kailangan kumpleto naman. So, nabigyan sila ng 800,000 ng OWA at yung 200,000 na equity. So, question ko po yun. Dahil ang binigay ng OWA is only 800,000, not 1 million. So, in order for you to be given 1 million worth ng grant, ang inyong project proposal or project plan or project should be worth 1.25. 1,250,000. Tutulungan po natin ang lahat ng barangay president ng mga OFWs, lalo na po kung officer or member ka ng EcoWave. Yan po. Kasi doon na po tayo mag-umpisa sa barangay. And the others are registration sa DOLE, and then the others, natural membership ng mga OFW sa inyong association. Yan lang po ang hinihingi nila. Hindi naman masyadong complicated. And we were able to register na kami sa DOLE, 10 ng aking mga kasama dito ng barangay, at meron na kaming ginagawang business plan. Bibigyan naman kayo ng mga seminars. Bibigyan kayo ng mga training how to do this. Kaya napakaganda po. And then, ano mangyayari? Pagkatapos yung makabuo ng mga organization nyo sa barangay, you have
you are still given the privilege of having an OFW federation within the municipality. 15 barangay associations registered at DOLE, CDA, or SEC. Sabi po, meron ng 14. Isa na lang, meron na kaming federation. But, nag-election na po kami. Ako rin po ang president ng federation. Ayan. So, we are starting and we are moving on. So, yan po ang OFW Barangay San Antonio Poblacion dito sa amin. Administered ang oath-taking ni Punong Barangay Moises Asanes. Yan po, si Kap Aba ang nag-oath-taking sa amin. Yan po ang mga officers natin at very active na sila. At we are now on the part of doing our business plan. Yan. At ito naman yung OFW Federation kasi meron na tayong actually more than 15 na ang members ng federation, pero the federation will not be confirmed unless there are 15 barangay association registered at DOLE. Yan naman ang requirements para magkaroon ng isang OFW Federation. Dito pong municipality natin. Then what? Of course, kung 1 million nga ang grant sa bawat barangay, baka itong federation dahil 15 barangay, baka naman 15 to 20 million naman ang maigagrant for whatever project the federation will propose to OWA. Napakaganda po. Kaya we should do this, we should avail, we should take the opportunity. Dahil ang dinig ko po doon sa mga OWA officials is the budget allocation for this project is only 500 million. Pero wala pong problema yan. Kasi pag naging maganda ito, magpipetition tayo sa OWA administration up to the Department of Migrant Workers to make it to 1 billion project. Huwag po tayo mag-alala. Medyo gagawin po natin yan. But the only thing that papakiusap natin sa mga OFWs, sa lahat ng mga provinces and regions, gawin niyo po ito. Start creating your own association in your own barangay. At maliban po sa mga OWA personnel na very, very helpful, very approachable, ay tutulong pang i-equip sa anumang pangangailangan nyo. In anything, tutulong po tayo. Ang financial, OWA. Ayan. At ito po, so ito yung mga officers ng barangay. Ito po ang sasabihin ko. No? At sinubukan ko na itong magpa-meeting, nagpapatawag ang ICOFE ng meeting for all OFWs in the vicinity, in the province. Iilan ko lang po ang dumarating. At parang meron silang hinahanap. No? So, if you cannot offer them anything, they will not come back. Isang beses ka lang pupuntahan tapos wala na. But this time, look, hanggang sa ilang beses na kaming nag-meeting because there is a purpose, kaya they keep on coming back. At ito, ang sinasabi natin is, it is one of the most effective program na ginawa ng OWA. And later on, DMW, as the Department of Migrant Workers, will have all the members of this OWA to the Department of Migrant Workers. Kaya ang ipipetition natin dyan, instead of registering the OFW organization sa DOLE, why not register it in the Department of Migrant Workers? We have our own department. Maybe they have this final program, projections and forecast, kaya lang kauumpisa lang. And itong ating Department of Migrant Workers, so we give them all the time. Yeah. At ito naman, yung sinasabi ko nga, after we organized all of this barangay, may grant, kumikita na, tumatakbo na, meron na tayong pera. Of course, we have to open a joint account of each organization. Kasi hindi po ito personal business. This is a group business. So we have to have our own bank account ng organization. No? So, anong bangko ang gagamitin natin?
wala namang overseas Filipino banks, mga local localities. So, later on, pag ginagawa na po natin to, naging federation or confederation na within the regions or whatever, tumaas na tayo, then that's the time. Now, we will acquire the Overseas Filipino Bank into an Overseas Filipino Workers Bank. Tayo ang mga stakeholders, tayo ang mga directors, tayo ang mga officers, at tayo ang magpapatakbo ng bangko. Why not? Hindi naman lahat ng OFW DH, hindi naman lahat engineers, hindi naman lahat skilled or drivers. Meron ding mga bankers sa overseas po, sa labas ng bansa. Meron ng mga Pilipino sa mga bangko, lalo sa Saudi Arabia, may mga Pilipino doon. Kaya we can manage our own bank. Umpisa lang po muna tayo dito sa baba. At another coffee break dahil tapos na po yung ating part 2. Kung nag-coffee break tayo ng 2 minutes, siguro mga 1 minute lang. Hindi na coffee break, siguro tea break na ito. And then we will proceed with part 3 doon po sa ating political empowerment. Okay, let's resume and proceed to part 3 of our OF and OFW Empowerment Coalition ng Ikofwe Teleradyo. Dito po, meron po tayong sariling YouTube channel dyan. Paki-like and share na lang. And anytime, you could see this program. Recorded po ito. Yan. So, back to our mission and vision nitong tripartite empowerment. So, yung part 1 po, diniscuss natin yung social empowerment. And then sa part 2 naman yung economic empowerment. And this time, ang part 3 po natin is political empowerment. So, bakit kailangan ba natin pumasok sa politika? Kung meron na tayong pagkakaisa sa social empowerment, meron na tayong mga projects, meron tayong mga yung mga insurance, meron tayong pension,
Meron na tayong mga privileges given by the Department of Migrant Workers at kumikita na tayo because pag naging successful po itong project na to ng OWA, ng bawat organization sa barangay ay binibigyan ng grant. Ibig sabihin financial support, not loan. No? Ay most likely mataas siguro ang percentage na maging successful tayo because hindi naman OFW yan, yes. Work-oriented yan, yes. But OWA has a joint partnership with DOLE and other government agencies as far as business launching is concerned. DTI and others. No? Kaya ito po, hindi nila papabayaan yan kasi they really do not want to waste this money. Yung bagang susubukan mo lang na panegosyoin tapos babagsak, wala na. Because this is a grant. No? But this time, my process. Even, kaya ako po mismo on the ground. Ako mismo gumawa ng group from barangay association up to the OFW Federation. Meaning to say, federation ng mga barangay who are interested and have the intentions of having business. Ito pong business is not limited to the barangay. Anywhere, basta mag-propose ka lang, yung business plan mo, ipipresent mo. I have not gone through this, but I'm preparing the plan. Pero from time to time po, isi-share natin ito dito sa ating live streaming. Para hindi po natin pwedeng sarilinin because we are in a group. Especially that we are in a federation. At sinasabi ko nga dito sa federation ng mga OFWs who doesn't really know me, no? I am the president of ICOFE, which is a national or and even international organization ng mga OFWs. Kaya lang, it is not so popular because we have not done what we have to do. Ang mission accomplished lang namin itong Department of Migrant Workers, pero ito po ay advocacy ng almost all the OFW organizations. So, ano po ang hinihingi sa atin? No? So, now, we are on may half mission accomplished tayo sa social empowerment because of DMW. Now we are here with the projects of OWA. Naka-step 1 or 2 na tayo. And then, para bagang, in short, we found a financier. We found a source that will finance our intention of having a business or livelihood or whatever it is called in the financial field. Nakakuha na tayo ng financial. And this is OWA. Never na naisip natin na gagawin ng OWA yan. Because from our mind, OWA is a welfare group, welfare institution, yung tumutulong sa mga distress. Pero siguro dahil sa sobra-sobra ang contribution natin na maalis na OFW ay isinare nila ito. And we are very thankful for that. We are very thankful for that. At sana wag nang mahaluan ito ng corruption. Kagaya ng pag-uusapan natin sa part 3. Political empowerment. Napakamo tuloy ako. No? So, this is the political empowerment. Why? Bakit kailangan pa natin pumasok na, no? We have all the other empowerments. Pero itong pangatlo, bakit na natin ito kailangan? Tripartite, tripad. Pero bakit natin kailangan ng tripad? So, we need this political empowerment. Now, ito po yung binuo natin. Ito nga ang sinasabi ko, na ang intention natin is from up, down. Kaya ito, this is far different from the other empowerment. Kaya ito po ang ginawa nating logo, ang OFW Coalition Party. No? Overseas Filipinos Worldwide. Hindi po ito Overseas Filipino Workers because this is a political party.
But this is, in general, an overseas Filipinos worldwide coalition party. So kung meron man kayong mga political parties, whatever, i-coalition na natin. Pag-isahin na natin dito sa isang OFW or Overseas Filipinos Worldwide Coalition Party. Yan. So, nag-second anniversary na po yan noong 2021, 2022, third anniversary. So, 2023, fourth. Kaya sa, I think 2025, next year, fifth anniversary niya. Yan. Partido ng Pagbabago sa Pilipinas. This is our mission and vision. Baguhin po natin ang bulok na sistema ng politika dito sa ating bansa. Bulok, rotten, deteriorating ang ating political system. Nakakaiyak, nakakainis, at kung ikaw po ay isang mamamayan na umaasa ka sa mga leader natin dito, umaasa ka sa mga namumuno, parang mawawalan ka ng pag-asa. No? Ang OFWs po ay namulat sa katotohanan. Tayo, lumalabas tayo ng bansa. Tumitira tayo doon, nagtatrabaho tayo doon. At naaamoy at masasagap natin ang kultura ng ibang bansa. Sa ibang bansa, marami tayong natututunan. Merong monarchy, may hari, may king. Ang hindi lang natin narating ay ang bansa ng komunista. Wala tayo dun eh. I think there are no Filipinos or OFWs in Russia or in mainland China. Meron siguro, pero baka sinusubukan na rin natin. Pero all kinds of government around the world ay pinasok ng Pilipino. Kaya nga, ito ang power ng OFW. Now, yung mindset natin ay namulat sa ibang bansa. Sa Saudi Arabia po, where I work for 30 years, monarchy doon, may hari. His Highness ang tawag. At yung mga prince doon, His Excellency. Hari yun. Walang Congress doon. Walang senador doon. Ang gumagawa ng batas ang hari. Ang nag-uutos ng patakaran doon, ng susundin ang hari. Pero they are one of the most successful country in the world. Maliban sa kanilang oil source, ang ganda po ng patakaran ng kanilang mga namumuno. Walang mahirap doon. As in, walang mahirap. Ibig sabihin, walang pulubi. Samantala dito sa atin, napakaraming mahirap, napakaraming pulubi. Ngayon, swerte lang po natin, ha? At nalagay pa tayo sa middle class. Wala tayo doon sa baba. Pero ito po, anong nangyayari? Marami pong umaangat, ngunit sa maling pamamaraan, sa panglalamang, sa pangdaraya, in short, corruption. Now, ito pong OFW Coalition Party was founded in February 2019. I-register po natin yan sa COMELEC, but we always pay. Why? Dahil ang COMELEC po is one of the corrupt agency ng gobyerno natin. Papalit-palit po ang commissioner dyan. Pero hindi po parehas, nandun pa rin po ang corruption sa loob mismo ng COMELEC at different fields. Okay.
So, ito pong ating political party. Noon pa po yan, hindi naman inimbento yan ng inyong lingkod. Noon pa po yan, ha? Sa Riyadh, Saudi Arabia, doon na nag-umpisa yan. Kung titignan niyo po ang date sa baba, OFW Political Party, Al Mutlaq Hotel 2007, Riyadh, Saudi Arabia. No? Pero ang nakalagay diyan, ito kasi ang sign namin noon eh. 'Di ba yan yung ni President Duterte? 2007 ganyan na po ang gamit namin noon. Mga leaders po ng mga OFW yan. Matataas ang posisyon yan sa Saudi Arabia sa mga trabaho nila. No? At ang partido po namin noon is Partidong Pangdaigdigang Pilipino, PPP, founded by the late yung mga po si Bong Amora. Yan po ang nakaisip niya ng invento. Maraming sumama sa Saudi Arabia. Nagmi-meeting po kami ng patago kasi bawal doon. Monarchy, yung bawal, hindi democratic, yung bawal ang politika doon. So nagtatago kami sa hotel. Ano yun? May guri. Kaya, yan. So, bihira po kaming magkita pero almost ang attendance namin is almost perfect. Doon namin inilance. Kaya noong pa, meron na pong intention ang mga OFW na magkaroon ng sariling partido para po mabago ang bulok na sistema ng politika dito sa ating bansa. Okay, kaya ito pong OFW Coalition Party ay ako po ang elected president sa ngayon. I think pangalawang term ko na ito for a corrupt-free governance towards zero poverty. Corrupt-free po, aalisin natin ang korupsyon. Yun po ang intention nito. Kasi, kaya po papasok tayo sa politika because ang sinasabi po nila, there are 240 plus congressmen, 24 senators, at iyan po ang mga lawmakers gumagawa ng batas. Batas na napakarami, batas na napakaganda, pero pag tiningnan nyo pong mabuti ang batas na yan, yung batas na yan ay para sa kanila. Batas na ginawa para makapanglamang sa mahihirap. Batas na ginawa para sa kanilang kapakanan. At batas na ginawa para ma-protektahan at ma-preserve ang family hierarchy sa politika sa Pilipinas. Kitang-kita na po eh. May presidente, senador ang anak, congressman ang apo, pumasok na si asawa. Bakit po legal o bakit ganun? Kasi nasa batas. Wala po tayo nasa batas daw eh. Ginawa yung batas. At sino ang gumawa ng batas? Sila. Ang isang congressman, ang isang senador, may PIDA, may funds. Pera ng bayan. Naka-allocate sa'yo. Bahala ka kung saan mo gagamitin yan. May project. Pero si Pulubi, si ordinaryong tao, yung mahirap na tao, meron bang naka-allocate doon na 10,000 man lang? Wala. Si barangay, punong barangay na nag-aasikaso ng barangay niya, meron bang allocation? Wala. So, nasaan ang legalidad o pagpatas ng batas? Ang batas po, pag ginawa mo yan, dapat patas. Parehas, equal. Example po ito. Sa basketball na lang, kasi mahilig tayo sa basketball. Nagpaliga kayo. Kung walang liga, okay lang. Laro kayo ng laro dyan. Sikuhin mo yan. Tadyak mo lang. Pero pag nagkaroon tayo ng liga, gagawa tayo ng rules.
Ang rules na yan, patas. Kimagaling ka, kimahina, kimataas ka, kimaliit. Hindi mayaman ang manager mo, hindi. Basta lahat po yung patas. Pag nag-violate ka dyan, foul ka, thrown out ka. Pag magandang gawa mo, okay. Everything is equal. So, yung mga batas natin dito sa Pilipinas, ang iba nga, hindi na natin maintindihan. Sabi nga ni Ma'am Yagit, bakit hindi ilagay sa Tagalog yan? Bakit English pa yan? Ang lahat naman ng mga, hindi naman talaga marunong mag-English, pinata-translate sa mga abogado. And all of these lawyers who are consultants of a political person, advantage nila ang ginagawang batas. Another thing po, Smartmatic, hindi daw pwedeng alisin dahil nasa batas. Biruin mo yan, 240 congressman ang gumawa, 24 senators ang gumawa, samantalang ang buong Pilipino ay 80 million Filipinos. Walang nagagawa ang 80 million Filipinos dahil yung 200 at 24 senators, yun ang gumawa ng batas. Naiintindihan niyo po ba ang ibig ko sabihin? Dito sa labanan na ito, iyan po ang political na empowerment na kailangan natin para mabago itong sistema ito. So, iyan pa po, isang OFW sa bawat pamilyang Pilipino. Gagawin po nating batas yan. Bakit? Kung tayo po ay sinabing mga economic heroes or economic bagong bayani. Bagong bayani. Bakit? Kasi sinaba natin ang bansa. Ang bawat pamilya po, bibigyan mo ng pagkakataon na magkaroon ng isang OFW, hindi po sila maghihirap. Corrupt-free governance, walang korupsyon. Towards zero poverty, walang mahirap. Dahil ang imposible naman yung sinasabi nyo, engineer. Hindi. Bakit? Ang gagawin po natin, isang OFW sa bawat pamilyang Pilipino. May overseas worker ang isang pamilya, hindi na po sila maghihirap. Bakit uli? Kasi may programa tayong gagawin. Bago ka umalis, sisiguruhin namin na hindi ka aapihin doon, magkakaroon ka ng magandang trabaho doon, hindi ka basurero, hindi ka lang katulong doon. Magkakaroon ka ng magandang trabaho at magkakaroon ka ng magandang sweldo. At yung ipapadala mong pera, protektado at sisiguruhin natin, pupunta sa iyong pamilya at meron kang a certain amount para sa insurance mo o sa pension mo para pagbalik mo, pensionada ka or pensionado ka. Ibig sabihin, may programa ang OFW. Ay tayo noon, Sus Maria, nagkanya-kanyang alis na wala man, pagbalik mo, anong welcome, pero wala. No? So, iyan po ang programang gagawin natin. Subukan niyo po kami na ipasok dyan sa 240 congressman na yan at 24 senators. At makikita niyo po kung gaano gagawin namin mga OFWs yung sinasabi ni Atty. Glenn Chong, gagawin po natin. So ito ang ating programa. Ngayon, ito po kasi ito, member din ako ng Volunteers Against Crime and Corruption. Yung po kasi ang passion ko. Talagang as OFWs po, pag galing ka doon sa abroad, nakita mo yung sistema doon. Pagbalik mo dito, ito ang dadatnan mo. Itong ganitong klaseng kabulukan. Abay, mananahimik ka. Pero paulit-ulit po, palala ng palala, hindi ka na pwedeng manahimik. Nung inimbitahan pa ako ni Tamily, yung aking manugang, na sumama dito, hindi pa ako nagdalawang isip. Kaya sumama ako sa Volunteers Against Crime and Corruption. Ayan po si Chairman Dante Jimenez, ang founder po niya, pero sumakabilang buhay na. Rest in peace, Chairman. Kaya ako po ay patuloy na magiging kasapi dito
at sa aming objective, gagawin ko po ang aking katungkulan. Ngayon, ito pong Bantay Boto, Bantay Bayan, iyan naman po yung in-initiate nitong PACE-PH, yung People's Alliance for Clean Election. Yan. Ang paniniwala ko po talagang sila ang tama. Bantay Boto, Bantay Bayan. No? Clean election. Ito po ang kailangan natin. Clean election. Kaya sumapit po tayo dito, kung may passion tayo, may malasakit tayo sa bayan, kung meron tayong oras, kung meron tayong kaunting oras, ilaan po natin dito. Sumapit tayo. Napakaganda po ng kanilang intention at mission and vision. So, ito po ay nagbigay ako ng message. Hindi ko na ipi-play kasi medyo mahaba ng konti. Yung message ko sa anniversary nitong Bantay ng PACE-PH. Pero ipapakita ko po sa inyo ang ilang slides. No? Kasi talagang saludo rin ako dito sa PACE-PH. Yeah. Kaya nung inimbita ako ni Ma'am Janet Panaligan, sorry ma'am, hindi ko na i-project yung picture mo dito. Because you are a group. PACE-PH po ito ay nag-volunteer ako. Ngayong barangay election, I volunteered as one of the full volunteer. Bantay lang, kukunin ko lang yung resulta, titingnan ko lang ang observation doon sa nangyayari. Kasi ito po ay manual voting ang ginawa po sa barangay. Napakaganda naman ang sistema. Although may mga kaunting sabit, may kapalpakan, dahil this is manual, ay as far as transparency and the sanctity of the vote is concerned, perfect sa akin. Sa evaluation ko, perfect po. Perfect po. Kasi binigyan din naman ako ng ID at nakapasok din naman ako doon, nakakuha naman ako ng result. Kaya ang sinasabi ko lang, as far as sanctity and transparency is concerned, perfect po ang barangay election. Dito sa amin, no? Without prejudice to the other barangays, kung meron mang nangyaring ibang situation doon. Iyon pong manual voting, susulat mo yung ano mo, candidate mo, at susulat mo yung name. And then, magtatamar ka, ihulog doon sa kabila yung kapiraso, at nandun na yung vote mo. Sa Smartmatic is different. Magdadat-dat ka lang yata ng mga bilog-bilog doon without writing the name. So, kung ang makina mo is program for a certain candidate to win, ibabypass niya lang kung ano man yung dot dun eh. And the counting of votes is done by the election personnel doon, yung mga volunteers ng election. Hindi naman empleyado, mga volunteers doon. Siguro 90%. Wala akong nakitang COMELEC official doon eh. And then, binabasa. So, yung mga poll watchers ng mga candidates, nag-i-score sila. Binabasa yung vote. So, pinapakita pa bago ilalagay. Transparency is perfect. Transparent talaga. Ay, itong Smartmatic, paano mo masasabing transparent yan? Na makina ang nagbibilang. Walang utak ang makina. Pero, programmable. Kung ano yung sasabihin ng programmer doon sa makina, yun ang gagawin ng makina. Walang brain. Ang may brain yung programmer. So, he can do whatever he wants. No? Kaya, now, ang nakakadismaya lang po, yung vote buying. Kasi, although barangay election ito, supposed to be non-partisan, talamak yung vote buying. Hindi po napigilan. As expected. As expected. Kaya,
Ang vote buying po is the root of corruption. Ito po, hindi nyo maintindihan ito, ano? Kung iisipin mo lang talaga yung sarili mo, ay, wala akong pakialam dyan. Importante may pera ako, nabigyan ako, at wala namang magbibigay sa akin nito, hindi eleksyon. Ganitong klaseng amount. Pero iyan po ang root cause ng corruption. Bakit nagiging corrupt ang mga politiko? Matinong politiko naging corrupt. Matinong magiging corrupt dahil sa vote buying. Now, ito po, non-political, I mean, ang barangay election should be non-partisan. No? Kaya lang, itong barangay election, as we heard, ang sabi pa nga ng COMELEC, magbigay kayo ng hard evidence, concrete evidence para parusahan natin. Bakit po hard evidence? Paano nyo gagawin yung hard evidence? Concrete evidence. Ibig sabihin, magpipresenta kami sa inyo ng semento. Samantalang ang gayaan ay parang nakatago na bibigyan ko po kayo ng example sa narinig natin. Pinapatawag ang mga kandidato magmula sa barangay, punong barangay, Kagawan. Candidates po. Itatawagin ng mayor. At si mayor, dadalhin sila kay gobernador. Natural, may baon, baguhin. No? So what does that mean? Partisa na. Doon na yun sa politiko, magmula sa mayor hanggang sa gob, in preparation for election 2025. So naging partisan yung hindi dapat partisan. Dahil kailangan ng pera dahil pangbili ng boto para siya ay manalo. At bakit naman? Dahil nagiging tradisyon na po ang vote buying. Kung hindi ka magbibigay, ang sinasabi nga, hindi naman sir kami bumibili. Nagbibigay lang. Ano pa ba yun? Kung hindi ka magbibigay, ang iboboto yung kabila na nagbigay. So magbibigay ka na lang. Di ba? So vote buying yun. At ano ang gagawin nun? Natural, yung namigay ng pera, si mayor, iigi din sa governor, may mga contribution, babawi po yun sa mga projects. Ang projects, instead of 20 million, gagawing 25. Paaprubahan sa lahat ng agency, lulusot yung 25, i-release naman ng mga korap sa taas yung pera, at imbis na 15 lang yung project, 25. 10 million, hati-hati na yun sa lahat ng mga dapat bigyan nila para ma-approve yung project. So ano po ang kalalabasan? Sabihin natin maganda yung project kasi hindi naman natinag yung amount. Pero ano po ang mangyayari? Si kandidato, kontrolado ngayon ang eleksyon. So, mananalo siya, ganun uli ang gagawin niya. Nababaon sa Pilipinas. Ang Pilipinas sa utang. At yung politiko na yon nagkakaroon ng control. Yung election po, yung pagpili natin ng gusto nating iluklok na mga matitinong kandidato, hindi nangyayari. Ang nangyayari, yung gusto niya. So, malaki na po ang control niya. Pag sinabing ganito, susunod ka. So, corrupt na. Magiging corrupt na. Wala na pong pantay na pagpapatakbo ng gobyerno. Kasi meron ng control. Ngayon, ito ang pansin ninyo. Pagkatapos mo ng eleksyon, ay madali ka bang makahingi sa kanila ng pabor? Hindi naman. Either sasabihin sa'yo na doon ka sa kabila, mahihirapan ka na. At
Yung mga nabibigyan ng pabor, yung mga tao nila. Iyan po ang narinig natin, pero yan ang totoo. Totoong nangyayari. Paano mo po papatunayan yan? Sabi ng Comelec, kailangan may ebidensya na papatunayan. No? So, ano po ang ibig sabihin? Pati Comelec, influensyado na rin. Paano mo gagawin yung gumawa ka ng batas? Sasabihin ng, ay, wala sa batas kasi. Tapos ka na. So, ano po ang kailangan? Ano po ang kailangan? Baguhin yung batas, i-revise yung batas, at magkaroon tayo ng isang commissioner naman lang na matapang-tapang na kayang suwayin yung mga kagustuhan ng bang nasa taas. Ano po yun? No? Bawal ang vote buying. Matagal nang sinasabi. Bawal daw. Pero nangyayari. Ngayon, may nahuli ba? Wala. Pagkatapos ng eleksyon, walang okay lang. Walang nahuli. Pwede po ba yun? Kitang-kita mo na ang ginagawa. Wala ka pang gagawin. Subukan niyo po kami. Subukan niyo kami at mayroon kaming gagawin. Yan, mga OFW po yan. O ito, nakapost po yan sa dyaryo. The previous COMELEC should all be hanged. Sabi ni Senator Gordon. Ano po, bakit niya nasabi yun? Marami pa pong ibang mga ganyan na hindi pinakikinggan. Pipit bingi pagdating sa mga mamba. Dapat po pag ganyan, may investigasyon. At meron kayong gagawing pagbabago sa mga batas para hindi na mangyari yan. Ano po ba ang pagbabago? Isipin nyo na lang. Bilyon-bilyon ang binabayad sa Smartmatic. Hanggang ngayon nandyan pa rin. Bakit? Kasi yun po ang ginawa niyong batas. Medyo nakakatipid kayo dun eh. Kung gusto niyong manalo, bayaran yung Smartmatic. Panalo ka na. Hindi mo na kailangan mga budget. Dahil sa program, alam po natin ang program kasi kahit noong pa tayo pinanganak, ay may nakakaintindi po tayo ng kaunti sa programming. Kasi ginagamit natin ngayong computer na eh. No? Ay hindi naman po tayo mga bangmang o mga bopol pagdating dyan kasi meron tayong nalalamang kaunti. Bakit sinabi yan ni Senator Gordon? Anong basihan mo? At bakit niya nasabi yan sa publiko? Kaya, imbestigahan natin. Baguhin natin ang patakaran. Gawan natin ng paraan yun na maging epektibo ang mismong namamahala sa ating boto sa pagboto. Ay kung mismong Comelec ang pinabibitay mo, something is wrong. Ayan, ito po, no, yung caricature na mga nakikita ko dyan. I'm not a murderer. Hindi ako mabamatay tao. I've never killed anyone. O, kaya, matino daw siyang politiko, wala naman siyang pinapatay. Wala namang dugo na dumadaloy sa kanyang kamay. Pero tingnan niyo, may buntot. Ay di, buntot ng buhaya yun. O, pero tingnan niyo ang resulta. Itong si corrupt na politiko. Deaths. Ang deaths by graft corruption are caused by graft and corruption. Andun po kasi yung graft, andun yung corruption, nagpapatayan sila. At pag hindi ka sumunod, o pag kumontra ka, papatayin ka. Isang bala ka lang, kumbaga. Kasi meron na silang pera. Kasi yung corruption money po, kayang magpapatay ng tao. Hindi sila ang papatay. Yung minabayaran, meron mga hard killer na sinasabi. Kaya iyan po ang isa sa mga bagay na dapat nating maintindihan. Kaunting pera ang tatanggapin mo. Kaunti lang yun. Hindi ka naman yayaman nun eh. Kaunting pera ibubulsa mo tapos iboboto mo siya. At yan ang magiging resulta. Maghahari-harian siya. Kasi he can command his own win. Corruption yan. Now, ito lang advice ko. Sabi nila, tanggapin mo ang pera. Kasi hindi mo pwedeng hindi tanggapin. Pero wag mo nang iboto. That is not vote buying. That is giving. Pero hindi vote buying. Kasi hindi ka naman nabili. Hindi mo siya pinoto. Hindi ka nabili. Walang vote buying do.
Di ba? Ang vote buying, binili ka, binigyan ka ng pera, at siya ang binoto mo. So, nabili ka niya. Pero pag tinanggap mo ng pera, binibigay sa'yo, na hindi mo siya binoto, walang vote buying kasi hindi ka naman nabili. Yun lang po ang solution doon. Kaya sinasabi nila, ano naman ang magagawa mo? Ito ang magagawa ko. Kaya pag nakumbinsi ko ang mga tao, kunin mo yung pera, wag mong iboto. Walang vote buying. Paano niya kung pareho? Ibang usapan po yan. Sa susunod naman na chapter natin gagawin yan. Pero ito po, no? Si Attorney Glenn Chong, napakaganda po ng video niya, ng pakiusap niya. Sa susunod po, full video ang ipapakita natin. Or, doon po sa ating YouTube channel, isasama ko po yung kanyang video sa YouTube channel ng Ikopwe. Medyo malabo yung voice narration, kaya pinababago ko lang. Pero ito po ang mga slides na nakuha ko doon. You can save our country, not just economically, but politically as well. Sa mga OFWs po yan, naka-address. Yung video na yon para sa OFW. Ngayon, ito ang masasabi ko. Isang pakiusap ni Glenn Chong sa mga kababayang OFWs mula sa puso. Ang ibig kong sabihin, si Attorney Glenn Chong, kasi ng congressman niya nanalo, pero nasilat na naman yata, at meron siyang intensyon na ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa maalis itong korupsyon sa aakyat sa Senado. So, suportahan po natin yan, ang buong grupo. Kasi ang napakaganda po ng intensyon niya. At pinakita niya naman ang sincerong intensyon niya. Ngayon, ito po ang aking masasabi. Doon po sa una, ang sinabi ko na ang OFW lamang ang sektor na makakapagbago ng bulok na sistema ng politika sa Pilipinas. Kasi namulat po tayo sa ibang bansa. At pagbalik natin dito, inaanay, kinukurap na ang politika. Pinagbigyan po natin, pero patuloy na naging laganap at palala ng palala ang sitwasyon. Tayong sektor, ang ating sektor lamang ang makakaalis ng korupsyon. Wala na pong ibang sektor na nakikipaglaban kasi bilog na, impluensyado na, talamak na, meron na silang ano na sila, kumbaga sa sakit, ay meron na rin silang sakit. Ang korupsyon nandoon na sa kanilang sistema. Tayo na lamang, OFW, ang natitira. So, akala ko, ako lang at ang ibang officers natin, ang nagsasabi noon na tayo ang makakapag-alis. Tayo ang makakasalba sa political crisis ng ating bansa. Ito pala, meron pang isang tao dyan na naniniwala na tayo talagang OFW sector ang makakagawa nun. We do not only save our country economically, but ngayon, sinasabi niya na kaya po nating isalba ang ating bansa sa political crisis na nangyayari ngayon. So, ako po'y nagagalak. Si Attorney Glenn Chong, isang taong may dignidad, may prinsipyo, ayaw niya ng korupsyon. At naniniwala siya na tayo, ang sektor natin, ang makakaalis doon at makakasalba sa ating bansa. Lagi nilang sinasabi na kayo ang aming bagong bayani. Yan po, nasa video niya yan. Maiiyak kayo pag nakikita niyo yung video na yun. Tagos. Dahil kayo ang patuloy na nagliligtas sa ating ekonomiya. Economic heroes po tayo. Ang sinalba natin, hindi isang tao, kundi ang buong bansang Pilipinas. Ang ating isinalba sa economic crisis. Kaya po ang dollar reserve natin is stable at hindi tayo nagaya sa ibang bansa.
nakaangat pa rin tayo as far as economic is concerned. Yan. Dahil po yan sa mga OFW. Ito po mga OFW na ito. Pag nakita niyo po ang mga domestic helper sa Saudi Arabia, sa ibang bansa, maaawak kayo. Kasi hindi nila ginagawa yan. At napipilitan silang gumawa. Kasi walang plano. Ngayon, ito, economic heroes. Pero ano ang magagawa nila politically? Kung wala ang mga dolyar na ipinadadala ninyo, lugmok na po ang ating bayan. Kung wala yung dolyar, pero bilyon yung dolyar na pinadala natin. Transition of Filipinos, may uuwi, may babalik, may uuwi, may aalis. Tayo po yung mga OFWs na yun. Ni isang kusing na pensyon sa gobyerno, wala. Pero, eto na po tayo. Merong isang tao na nagsasabi na hindi lang pala ang ekonomiya ang maisasalba ng sektor natin, kundi pati ang politika. Tingnan niyo po yung mga napila na yan. You are the new heroes because you have saved our country economically. Bawat isa po sa atin ang sinasabi. Bawat isa sa atin ay economic hero. Dahil sinalba natin ang ating bansa. Ngayon, ito po ang mga new heroes. Masaya tayo. Nabuhay natin ang pamilya natin maganda. Pero meron po tayong isang responsibilidad na gagawin. Because you can also save our country politically. Wala pong ibang sektor na makakapagsalba sa ating bansa sa political crisis, kundi tayo, OFW sector. Ang ibang sektor po, sad to say, and I'm sorry to say, humihingi po ako ng kapatawaran sa bawat isa sa inyo, na yung sektor ninyo ay wala nang magagawa. Kasi, nando na, talamak na, nasa loob na ninyo, nasa loob na ng mga head nyo, nasa loob na ng sektor nyo, ng mga manager nyo, ng mga namumuno sa inyo, ang korupsyon. Hindi nyo na po kayang alisin. Kaming mga OFWs na lamang ang makagagawa niyan. Kaya sinasabi ko po, mga OFWs, ako po ay nakikiusap. Parehas ni Atty. Glenn Chong. Sumama po tayo sa advokasya para maisalba natin ang ating bansa sa bulok na politika nitong ating sistema ng itong ating bansa. Kaya, yun na po, sa susunod, hindi lang po ito ay resumption lamang ng ating live streaming na ilang buwan natigil. Pero ito po ay tuloy-tuloy na. At ganun po lagi ang magiging tema natin. May part 1, may part 2, may part 3, iba-iba pong sektor. So, bago po tayo magtapos, malapit tayo magtapos, ay meron lang po tayong important announcement. Yung aming pong property ay for sale pa rin, malaki, mga 2 hectares naman. At nandito po yan sa poblasyon, sa center mismo ng Calabanga, Camarines. So, if anyone who is interested to buy our lot, binibenta na po namin yan, just approach me. May mga brokers naman tayo, but I am still welcoming other interested buyers. No? Napakaganda naman ng situation. At ano pa ba ang dapat natin? Yun. Ano pa ang susunod nating tatalakayin at programa sa next Sunday na po yan, November 12, 2023, ay ito pa rin. Ito pa rin mission and vision natin. At saka ito po, ay baka magkaroon na tayo ng mga guest. Ayan, sa bawat sektor, mag-iimbita tayo ng mga guest. And pwede po na doon sa live streaming natin, pwede kayong magtanong through yung chat. Mag-message kayo at sasabihin natin, sasagutin natin. At kung meron kayong gustong itanong doon sa magiging guest natin, you're welcome. Sa mga susunod po yan na mga programs natin. So, maraming salamat po. Ito po ulit ang inyong lingkod, Engineer Frank Naval. Dito po sa ating OF and OFW Empowerment Coalition
sa OFW at prangkahan. Prangkahan po kasi ang ating programa. Prangkahan. Kaya pasensya na kayo sa ibang tao, sa sektor, sa individual, sa grupo, kung medyo diretso tayo magsalita dahil ito po ang essence ng ating program. Nandito po tayo sa live stream. So maraming salamat sa lahat po ng nanood at manunood nitong ating programa. So ito po ang inyong lingkod, Engineer Frank naman ulit. That's all folks. Magandang araw po sa inyong lahat.